What's up YouTube? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay multo na kuhanan ng camera. Headless White Lady. Headless White Lady. Uy, ano kaya to? So make sure magsusubscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. Napakaganda ng mga video nito eh. Tagal nito hindi nag-upload, kababalik lang ngayon 2025. So, thank you pala Goosebumps Top 5 kasi pinayagan niya ako mag-reaction dito sa mga video niya. Don't worry, i-credit ko to sa'yo. Yeah, subscribe kayo Goosebumps Top 5. Saka syempre, subscribe din kayo sa aking channel na Master Renz. At pakiclick na rin ng bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. So, without further ado, let's go sa go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Katakot yung boses Hoy! Wala pa pala. Sorry. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Bodega ng Kababalaghan. Naipakita namin sa inyo ang paglilibot ni Christian PH kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang di umano ay haunted na bodega. Matatandaan ring sa video, nabanggit nila na hindi yon ang unang pagkakataon na nilibot nila ang bodega upang tingnan kung mayroon bang paranormal activity. Nakalimutan pala ako, sorry. Shoutout kay Ruben na nag-request sa akin ito. Sorry, nakalimutan ko. Mapapanood niyo ang una niyang eksplorasyon. Ini-upload ito ni Christian sa ganap na araw ng Undas, November 1, 2017. Makikita nating hindi pa ganun ka-advanced ang mga camera na gamit ni Christian, ngunit hindi ito naging hadlang upang makuhaan niya ng video ang sari-saring kababalaghan. Iwan dyan. Gusto pang anuhin kita? Ang creepy ng ang dilim. Ang bigat nitong camera. Sino rin ba yun? Wala pa Ano yun? Kakapasok pa lang nila sa bodega, isang unknown noise na kaagad ang sumalubong sa kanila. Di umano ang narinig ninyo ay galing sa isang pambabato na hindi nila matukoy kung saan nanggaling. Makalipas ang ilang minuto, naulit ang insidenteng ito. Binabato sila. Ako, patay tayo dyan. Ano ba yun? Hindi apak yun. Kasi hindi apak yun. Kasi hindi apak. Hindi apak. Uy, mas ano pa yung dati, di ba? Oo. Wala ko narinig na. Kung meron mang nakatira dito, pwede po ba kayo gumawa ng ingay? Kahit katok or isang bato lang. So habang kinakausap ko yung camera dito ay bigla na lang may sudden sound na naman na tumunog. Pero this time, malapit lang sa akin na sa kanan ko lang. Dito. Gesture, pag nag-aano tayo yung Ayun no? yung Hi. Hi. Hi po, Rico. Maya-maya pa tila isang impit na alulong ang narinig ni Christian mula sa kanyang likod. May narinig ako nag-screech. Ayun, meron nga May narinig ako nag-screech. Ay, naku po. Gumanon dito. Mamma Mia. At mula sa screech o alulong, nang tinanong ni Christian ang mga entity sa paligid kung maaari ba silang gumawa ng tunog, ito ang nangyari. Kanang tenga ko lang. Mo gago. Mamma Mia. Narinig mo ba yon? Napakabilis ngunit bago ang sandaling magtatatakbo at magmura si Christian dahil sa gulat, mayroong bulong na maririnig. Ayun nga Ay, naku po. Anna, ang sinasabi ng bulong. Maaari kayang nagngangalang Anna ang entity na namamahay sa bodega ni na Christian? Mapapanood ang buong eksplorasyon sa YouTube channel ni Christian PH. Premonition.
Maraming pamahiin ng mga Filipino kapag mayroong patay, huwag daw magwawali sa gabi ng lamay, huwag mag-uwi ng pagkain galing sa burol, huwag dediretso agad sa bahay kapag uuwi. Kailangang magpagpag. Marami rin tayong mga pamahiin tungkol sa mga premonition. Ito ang mga pangitaing magsasabi sa ating isang taong malapit sa atin ang malapit ng mamaalam. Popular dito ang mga panaginip na nalalagasan ng ngipin at ang pagkamalikmata na walang ulo ang taong di umano ay mamamatay na. Ngunit paano kung ang premonition ay makuha sa video? Ito mismo ang ipinadala sa atin ng ating ka-goosebumps na si Alvin Gallo. Panoorin muna natin ang clip. Ano kaya to? Balog yung sila ng puto. Baka may boses ah. Narinig mo ba ang boses na animo humihingi ng tulong o saklolo? Ayon kina Alvin, nagkakatuwaan lamang sila sa bahay habang kinukuhaan ng video. Namamahinga naman ang kanilang ina sa kwarto. Ayun nga oh. Ang boses na narinig niyo sa video ay di umano boses ng kanilang ina. Ngunit ang kakaiba, walang kahit sino sa bahay ang nakarinig sa pagtawag ng saklolong ito. Ngunit napanood na lang nila ang video, sa kanila narinig ang boses ng ina. At ang mas kahindik-hindik pa, isang oras matapos makuha ang video, pumanaw ang kanilang ina. Anong sa tingin mo ka-goosebumps? Maaari nga kayang ang ligaw na boses ng ina nila ang nagsilbing premonition? Katakot yung ganun. Grabe, condolence po, condolence. Grabe yun ah. Ang duyan. Headless White Lady. Ito na. Ipinadala ng ka-goosebumps na si Clifford Lee Bautista ang video na inyong mapapanood. Oh. Mama Mia, dumuduin mag-isa. Apo, nasinok ka man. Nakakating magbubutang akagbutang. Walang hangin to. Nasinok ka man. Alas, pagsagdang mo data, nasinok ka. Sa simula pa lang ay makikita na natin kung ano ba ang nangyayari. Isang duyan ng mag-isa at bayolenteng umuugoy. Kung iisipin ng iba, baka pinagalaw lang yan. Iba kasi yung pinagalaw sa pinapagalaw. Kung pinagalaw na yan, saka nagkuha ng video. Malahalata kasi yun eh. Yung pinagalaw. Kasi may ganyan duyan din dun sa probinsya namin noon. Tanda-tanda ako. Pag pinagalaw, mahalata mo talaga. Dito sa video to, consistent yung force ng paggalaw. So, ibig sabihin, may nagpapagalaw talaga dyan. Isang matandang di umano ay albularyo at manggagamot ang siyang nag-oorasyon laban sa kung anong nilalang na siyang nagpapagalaw sa duyan. Kayo, bari, mali kayo. Kayo, kaman. Kayo, bari, mali kayo. Kayo, bari, mali. Ikilabutan na ako. Katakot to. Itinatanong ng manggagamot kung sino ang nagpapagalaw ng duyan. Inuutosan niya ang nilalang o entity na magpakilala at gamit ang chant na animo nasa ibang wika, pinaaalis niya ang nilalang na ito. Uy, agsantanto rin sa rin damot eh. Anak kami Kuya, agad-agad na busan. Narito nga't may nagsimula na ring magbasbas ng agwa bendita sa duyan sa pag-asang huminto na ang bayolente at misteryosong pag-ugoy nito mag-isa. Ngunit wala, tuloy lang sa ugoy ang duyan. Sabay-sabay na ang mga lokal sa mataimtim na pagdarasal ngunit hindi pa rin tumitigil ang pag-ugoy ng duyan. Ngunit wala silang ibang mainam na magagawa kundi ang magdasal.
Ang magkakamaling lumapit sa duyan ay maaaring kapitan ng kung anong madilim na puwersa na maaaring maging sanhi ng sanib. Tandaan, ang mga pang-araw-araw na bagay gaya na nga lang ng duyan ay maaaring pasukin o ipossessed ng mga madilim na puwersa at espiritu. Kaya kung kayo ang makakakita sa duyan na umuugoy na mag-isa, ihanda ang inyong mga dasal at huwag hayaang mauga ang inyong mga pananampalataya. Naghaharutan lang ang magkaibigang ito sa videong ipinadala sa atin ni J. Araw Aike. 2011 pa nakuha ang video na ito Luma at na yung ito na camera. yata ang pinakamalinaw na kalidad na kayang makuhaan noong panahong iyon. Nagpapakyut lamang si Kuya sa camera sa mga sandaling ito nang biglang Kapos na nga niyo. Uy, Hoy! puta Ano yun? isang di umano white lady ang dumaan sa likod ng lalaki. Oh! Napamura ang kumukuha ng video nang makita niya rin ang pagdaan ng hinihinalang white lady. Mabilis ang pagdaan ng white lady sa camera. Ay Ngunit no! kung i-frame by frame natin ito, makikita nating malinaw na may figura ng babae ang dumaan. Nakasuot ito ng tila puting kumot at ang pinaka nakapagtatakang detalye, walang ulo ang figura. Ay, naku po. Lumabas silang Takot yung ganun, no? Yung biglang bumulaga. Gulat na ako. Nakatakot pa ako. Grabe, ano to Luma yung kamihang ginamit dalawa sa apartment upang tignan kung mayroon nga bang nagdaan. Ngunit wala silang Ay, naku po, patay natagpuan. tayo dyan. Ka-goosebumps, patuloy na lumalaki out sparification yung ito. Bedtime and daytime horrors. Sinuggest ng ka-goosebumps na si Renzo Espaldon ng mga video inyong mapapanood. Ito ay nagmula sa TikTok account ni Danny F. Donawe na kung matatandaan ay naitampok na rin namin sa ibang episodes ang mga videos. Gayunman, karamihan sa mga videos na kuha sa pamamahay ni Danny ay nagaganap sa gabi. Gaya na lamang ng video kung saan nagambala ang pagtulog nila ng kanilang partner. Maybe it's for Damit nilang asawa niya ata. Damit ng asawa niya yan Uy. Ay, naku po. Ano kayo makukuha? Ay! Ay! Nagulat ka ba? Kitang-kita natin ang paglitaw at pagsilip ng isang galit na mukha sa closet ni Danny. Ayon sa kanya, halos natural na itong nangyayari tuwing gabi. Ay, ang creepy! Ngunit gaya ng susunod na video ang inyong mapapanood, nangyayari na rin ang mga kababalaghang ito sa araw. O, akaw naman to. Maliwanag to Uy. Nagulat ka ba? Kapag sa paligid ay nararamdamang kakaiba, tingnan lagi ang presensya ng mga langaw. Ang tatlong langaw ay nangangahulugang may demonic entity sa paligid. Ngunit para sa iyo pag-goosebumps, tatanggapin mo ba ang mga videos na ito bilang tunay na kababalaghan o titignan mo bilang isang filmmaking masterpiece? As always, Pero kahit ano, nakakatakot pa din. Grabe. Katakot to kayo na ang may hawak ng pagpapasya. A stigmatized property. Sa Japan, alam mo bang mayroong naku, mga tahanang Japanese. napakamura, ngunit mapapamura ka rin kapag nalaman mo ang kasaysayan sa likod ng mga gusali.
Tinatawag nila itong stigmatized property. Ito ang mga gusali o tahanan na may madilim na kasaysayan, gaya na lamang ng murder, massacre at iba pa. At sa videong ito na ini-upload ng Umaga Toki Film, isang Japanese paranormal YouTube channel, iniimbestigahan ng isang stigmatized property kung saan di umano isang pagpatay ang naganap 10 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento ng landlord, ang biktima ay isang ama at ang suspect mismo ay ang 40 anyos na anak. Dati silang renter sa property na ito. Kahit kailan ay di natuklasan ang motibo sa pagpatay at wala na ulit gustong mangupahan pa sa property. Tuwing may nagkaka-interes sa apartment, hindi natutuloy ang transaksyon dahil di umano may mga kababalaghang nakikita ang mga buyers kapag lilibuti na ang bahay. May lalaki at babae raw na nagpapakita sa mga hagdan ng bahay at may mga nilalang na sumisilip sa mga sulok nito. Maging ang Umaga Toki investigator na si Hiro, may kababalaghang naengkwentro. Sa bahaging ito, habang kinukuhaan niya ang paligid gamit ang static cameras, ito ang nangyari. これ充電マックスの状態で切れたんだけど Oh, ちょっと fully charged, namatay. ああえちょっと待って Oh, ano yun, ano yun?今のきしみじゃねえだろ階段降りる音 Mga footsteps sa hagdan ang narinig at sinundan niya. Agad nataranta si Hiro upang tingnan kung ano o sino ang gumagawa ng yabag. Ngunit wala siyang natagpuan. Naisipan din ni Hiro na kumuha ng iba't ibang selfie sa iba't ibang bahagi ng bahay. At sa selfie niya malapit sa isang cabinet, ito ang nangyari. Ay, ano kaya? Nakatakot yung background music ah. Uy! Ba't naiba yung ano nun? Uy, hindi to ano ah. Kung nag-shake lang yung camera, dapat buong graphics mababago. Kasi meron akong selfie sa cellphone ko, nag-selfie kami ng pamangkin ko. Kinukulit niya ako, sabi magagalaw siya. Siyempre, ang labo ng kuha. Dito malino yung paligid, yung kabukod tangi lang yung mata lang niya yung naiba. Oh! Ay, ang creepy oh. Kalahati ng mukha ni Hiro ang distorted sa larawan. Inala niyang baka dahil ito sa camera shake. Ngunit kung ganoon, magmumukhang blurry lang dapat ang mukha ni Hiro at Yun ang nga iba pang bagay sa paligid niya. Dahil ganito ang kadalasang rehistro ng kamera kapag mabilis na gumagalaw habang kumukuha ng letrato. Katakataka rin Tama. kung titingnan ang anino ng cabinet sa likod ni Hiro, hindi naman ito distorted. Kaya maaaring maging ito ay manifestation ng paranormal entity na nananahan Yan, sa creepy, oh. stigmatized property. Isang silid naman na puno ng mga lumang gamit ang nakuhaan ng naiwang static camera. Sa unang tingin, aakalain mong walang kakaibang nangyayari dito. Ngunit ito ang nangyari bago pa man ito maiwan ng isa pang investigator na nagngangalang Tomo. Iniimbestigahan ni Tomo ang iba pang pinto ng property. Sinisilip isa-isa ang mga letterbox sapagkat nakakaramdam siya ng kakaibang presence. At isa sa mga letterbox na ito, Pinagalan. Ay, may sisilip. Ay, naku po. Uy! Ay, ang creepy nito. na-distort ang video ng camera sa di maipaliwanag na dahilan pagkasilip sa letterbox.
ng bagala ng footage sa sandali ng distortion. Ay! Oh, Mamma Mia! Malinaw May natin mukha. makikita ang isang Ayan, sipit no? na mata na sumilip sa letterbox. Heto pala ang kakaibang presensya na nararamdaman ni Tomo, kaya naisipan niyang iwan doon sa silid ang kamera. Nang silipin niya pala ang letterbox, Ay, ang mayroong ding creepy, oh. sabay na sumilip sa kanya. Sana ay kinilabutan ka sa mga Takot yun pag mga Japanese talaga. Nakakatakot talaga sila. Mga pagdating sa horror, silang number 1 para sa akin. Saka yung dalawa dun sa... Saan ba yun? Sa... Ano yung walang ulong white lady. Saka dun yung sa CR, saka dun sa cabinet. Pasigaw ako 3 beses ah. So yun, ang galing ng video ah. Subscribe kayo dito. Goosebumps Top 5. Supportahan natin to. Paganda rin ng mga video nito eh. Saka syempre, subscribe din kayo sa aking channel na Master Renz. At pakiclick na rin ng bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Thank you so much po sa pagsama and ingat po kayo palagi.